Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa isang episode ng paborito ninyong programa, ang Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla, na dahil sa husay ni Attorney Danny Con, kahit wala siya, pinapanood nyo pa rin ang mga iniiwan niya rito. Ako po si Bibet Orteza, Sausawera ng Bayan. Nililinaw ko ha, Sausawera ng Bayan. Hindi po ako sausawan ng bayan. Okay. Ang tawag natin doon, Silver Swan. Exactly, di ba? Kaya, maigi naman yung Silver Swan. Ano, kaysa naman sa amoy patis ako. Buhay pa ba ang Silver Swan? Parang... Meron pa ba sa grocery? Hindi ako sure. Meron pa ba? Ay, ako, baka na. But anyway. Baka gusto na mag-sponsor. Diba, na-mention na rin sila. Nabanggit na rin naman. Ang pansamantalang hahalili ay isa ring abogadong magaling, abogada ng bayan, Attorney PG Galang. Salamat po, Bibe. At po, wag naman po. Naku, magagalit na naman sa akin. Ako, Paano pag naging nahalal ka sa pwesto? Honorable Galang. Actually, may akong kilala. Ang gusto niyang pangalan ng mga anak niya, si General, si Doktor, si Lawyer. Uy, ito, totoo ito ha. Nung araw daw, merong isang, nung uso pa yung mga postman na nagdi-deliver ng sulat sa bahay. Wala mo, namimiss ko na merong sumulat sa akin. Ang pinangalan niya sa mga anak niya, Meralco, Maria Meralco. Bakit? PLDT. Kasi pag may yung mga careless gumawa ng cheque, na pay to the order of PLDT. Sa kanya mapupunta. Exactly. Ganon daw. Henyo siya, ha? Henyo. Nawasa, halimbawa, isipin mo, Nawasa Orteza. O, diba? Ganda. Actually, maganda, ha? Nawasa? Parang maganda sa tunog yung Nawasa. Kasi naman Meralco, hindi maganda. Pag nakapag-asawa si Nawasa ng Quintanar, ang pangalan niya na ngayon, Nawasak. Ay, o nga, ano nga. Wag na. Anyway, kung ano na mga pinag-uusapan natin dito. Pero maraming salamat sa mga nanonood sa amin dito sa YouTube, sa Facebook Live, at saka sa Signal 101. Yan. Grabe pag ikaw kasama ko, Attorney PG, talaga ang laway ko hindi napapanis. Ay, bakit naman? Cha-cha-cha-cha-cha. Parang may castanets, but still, dito sa ating programa, tuloy-tuloy ang ating misyon ng pagbibigay ng mga payong legal at pag-usapan ang mga batas na may kinalaman sa mga personal nating buhay, relasyon, love life, iniilusyong maging love life, at iba pa. Dahil sa panahon ngayon, importante po na may alam ka sa batas. Kaya makisali po kayo sa aming usapan. Bukas ang ating himpilan para sa mga katanungang legal at usaping batas. Tumawag lamang sa mga numero na makikita ninyo sa ating screen. Okay. It is for pag Globe users, it's 0954-310-0331. At sa mga smart users naman, it's 0961-770-8807. Pwede rin kayo mag-message sa Facebook page ng TVUP, ha? Yun. Kaya eto na, text in question number 1. Mula sa lupain ni Mayora Nancy Binay sa Makati. Paiba. Pareho lang ang last name. Nag-iba lang ang first name. Binice. Okay. Si Carla, 34 years old. Nag-invest ako sa isang condo unit, pero na-delay ang turnover mula February 2024 to November 2025. Medyo matagal yun, ha? Gusto ko nang almost 2 years. Gusto ko nang ipa-refund ng buo ang ibinayad ko at nag-submit na ako ng cancellation form. Pero 3 beses na ring na-deny. Ang sabi nila, Maseda law lang daw ang applicable, kaya 50% lang ang pwede. Pero
2 years na akong nagbabayad at tingin ko dapat sakop ito ng PD 957. May chance po ba ako na makuha ito ng full refund? Ano po ba ang legal steps na pwedeng gawin? Actually, maganda yung tanong niya kasi there are 2 laws nga, no? Yung Maceda Law at saka yung PD 957 na sinasabi niya. Actually, parang sa akin, mas applicable sa kanya yung PD. Ang PD kasi, specifically covers non-turnover. Kasi, oo, kasi di ba madami yung mga pre-selling? Oo. Tapos sasabihin, okay, di ba, matatayo namin to, tapos matitiran mo na to by so-and-so date. Dapat yun ang turnover date. Tapos ikaw, bayad ka ng bayad, inaasahan mo, tapos bigla na lang, hindi pala matuturnover. Yun yung inaano ng batas na yun, na parang kung hindi nakapag-turnover yun, you can get a full refund. Yun ang PD na gusto, yan ang yung gusto niya. So yes, you can get a full refund. Sa ayaw at sa gusto nung nagbenta. Oo, kasi yun ang kino-cover nga, para to force the developer to make good on their promises na nagbabayad ka na ilang taon eh. May interest pa yun na malaki. Oo. Diba? At hindi naman requirement na magbayad ka ng cash ng entire Hindi. unit. Sila nga yung mga nagpo-promote dyan na kung ano-anong mga 2 years without. Pero regardless, kung ano man yon, the failure to turn over at a specific time, pero syempre bigyan naman ng reason, unless pero reasonable, pero kung ito 2 taon na halos wala nang dahilan yan. Oo, bayad ka ng bayad. Oo. Pwede ka bang full refund? Ngayon, kung pag-uusapan, ano ba yung Maceda Law? Di ba yung sinasabi nila? Ang Maceda Law kasi protects installments. Okay. So, kunyari, ikaw, nag-i-installment ka na sa isang property ng 2 years, diba? Tapos, biglang hindi ka nakapagbayad. Hindi mo na ituloy yung iyong installment. Paano yun? Diba? Yung condo mo na yun, ganyan. Or kung ano man yan, forfeited ba yun, yung binayad mo, hindi mo na ituloy? Let's say 75% na naibayad mo, hindi mo na puno. Oo. Or more than 2 years ka na. Ang Maceda Law protects that very situation, 50%. If at least 2 years nagbabayad ka na. Tas it increases, the 50% increases for every year na lampas sa 2 years. So, Okay. But in this case, hindi turnover so full refund. Kaysa naman 50%. Paglaban mo yan. Ngayon, kung hindi pa rin ibigay sa'yo, sa kapupunta? Sa DSUD. Ang tawag ko doon DSUD, Department of Human Settlement and Urban Development. DSUD, ha? DSUD. Okay. They actually are, kasi dati ba hiwa-hiwalay, NHA, then there is HLURB, pero ngayon parang pinagsama na sila sa isang department. Isa yan. So, kasama yan sa mga, they administer this law. So, complain ka lang doon. Sabi nga nung isang matanda, sa dami daw ng initials, ang naalala lang daw niya, inis na siya. Actually, alam mo, challenge nga yan. Yung NA. Lalo na pag tumatanda ka. Oh, challenge. Kahit sa akin, pag kunyari yung natatrabaho, tapos kahit sa gobyerno, ang hilig-hilig pa naman ng gobyerno ng mga initials na kung ano-ano. Ay, nako. Diba? Kaya parang, nung unang pasok ko sa gobyerno, ano yan? Hindi porkat abogado ko, alam ko yan. Explain mo sa akin. Oo. Ay, nako. Eto ngayon, meron tayong isang caller on standby mula sa lupain na hindi napunta kay Trillanes. Ay, Si Gabriel ng Caloocan. Gabriel. Taga-Caloocan ako. Ang mami ko. Sorry, Paos po. Hello, Gabriel? Ayun po, ang question ko lang po is, residential area po kami, so private village po siya. Medyo choppy ka, Oo nga, darling. choppy. Hindi ko maintindihan. Sorry. Okay po. Ayan, mas matter na po ba? I-off mo yung speaker mo. Naka-loudspeaker ka yata eh. Are you on speaker mode? Hindi naman po. Ayan, medyo mas malinaw na yan. O, sige, ano yon? Ayun po. So, nakatira po kami dito sa private village here po sa Caloocan. And then meron po bakanting lote sa may tapat namin na ngayon po is parang fabrication na po siya ng mga metal, ng mga gate, ganun. And before naman po, wala naman po masyadong ingay. Pero ngayon po, kahit yung ibang kapitbahay nagrereklamo na po sobrang ingay, minsan may amoy pa po na meron sa area dahil doon po galing sa fabrication
sa tapat po namin. And meron po ba kaming pwedeng gawing legal steps para i-check if pwede po ba yun since residential area po siya nakatayo? Pwede. Una muna, kapitbahay nyo kayo sa barangay. Di ba? Naireklamo nyo na ba yan sa barangay? Wala po nagtatanga kasi ang bulong-bulungan po is yung owner daw po nung fabrication na po na yun is kamag-anak daw po nung kapitan. Kaya pala napasok sa village nyo. Actually, okay lang yan. Kasi kailangan mo pa rin pumunta sa barangay for this one. Kung walang mangyari sa inyo sa barangay, saka kayo pwedeng umakyat. Pero in this case, I think it is a must that you go to the barangay or kung talagang tingin nyo, hindi nyo kayo maano, pumunta kayo sa LGU nyo. Pwede nyo i-check yan. Dahil ang alam ko, correct me if I'm wrong, attorney. Pag residential. Pag sa residential area, yung mga business establishment na yan. Baka paano nakakuha ng permit yan? Oo. And kung mabigyan man ng permit, they're allowed to operate only up to a certain hour. So, kaya nga, although kasi, check yung sa LGU kung ano talaga classification ng lugar nyo. Kasi ang classification ng lugar as residential, commercial, industrial, agricultural is not because merong village at residential agad yan. It is an LGU classification. So, kung assuming na yung village is still residential, obviously, hindi pwedeng magkaroon ng pabrika ng metal dyan. Exactly. Diba? Kasi, muna, ano yan? Masangsang. Yeah. Masangsang, maingay, yung usok. Diba? So, at saka ako, speaking as a cancer survivor, yung mga elemento ng mga usok na yan. Oo nga, very toxic. Toxic, carcinogenic. So actually, kung chismis-chismis lang naman nakamag-anak kayo ng barangay captain nyo, kung hindi naman verified, you still have to go to the barangay. Ang dali lang nun. Pupunta ka lang sa barangay kung saan kayo, usually may secretary doon, humingi ka ng form. May form yun of complaint, pilapan mo lang yon. Tapos ang unang gagawin ng barangay captain nyo, papatawag kayo for possible mediation. Tapos kung wala, conciliation. Kung wala pa rin, at hindi kayo nagkasundo, may certification yan to file complaint. Mag-file ka na ng complaint. At from that, at the same time, hindi rin naman, pwede mo isabay sa LGU dyan Yeah. Pwede isabay. At saka, tandaan mo hindi ka nakikiusap dahil karapatan mo ng katahimikan sa iyong pamamahay, lalo na pag oras na ng tagtulog. And actually, kung totoo man na yung, kunyari ka mag-anak, kasi sometimes filing a complaint, requirement yung sa barangay, diba? Pero may are exceptions. If there's really no way that you can get anything from the barangay, and if you can allege na ka mag-anak or something, kung totoo man. Pero kung wala, you have to go to the barangay. Okay po. Okay. Thank you so much, attorney. Okay. Walang anuman. Ngayon, meron na naman daw tayong text question number 2. Ayan, nakadalawa na tayo. Yes. Nakadalawa tayo ngayon. Okay. Mula sa lupain ng sisig. Ayan, sa Pampanga. Sa lupain ng mga taong hanggang ngayon naghahanap ng letter H. Aas. May aas. Kasi, di ba? Si Marco, 35 years old. Wow. Nahuli ng pinsan ko ang asawa niya na may ibang lalaki. Wow. May chats at texts at na nagpapakita, nagtatalik sila at may pregnancy scare. Pati mga litrato na nagtutukaan, nagkikising. Alam mo ba, na tingin ko pag simula nung na-invento yung cellphone yan, ang dami ng ganyan. Exactly. Diba? Kasi ang dali nang makipag-connect no? Nasa abroad ang pinsan ko at gusto silang kasuhan ng adultery. Sapat na po bang ebidensya ito? Pwede bang idulog sa PAO at anong dagdag na ebidensya ang kailangan para mapatibay ang kaso? Sapat na yun. Sapat na yun. Ang adultery actually is a married woman, di ba? You have sex with sexual intercourse with a married woman knowing the man knows that she is married. Now, dati kasi ang hirap patunayan ng sexual intercourse nung prior to the digital age. So, kakasabi ko lang, di ba, ang dami ng infidelity, but at the same time, ang dali ng patunayan ngayon. At saka there was a time na mas madaling kasuhan ang babae
kaysa sa lalaki. Kasi ang adultery, kung magpa-file, you have to file both persons. Meaning yung babae At at lalaki. Hindi pwedeng isa lang. Oo, di ba? So, kaya minsan ayaw mag-file ng adultery kasi parang gusto lang nila yung kulasisi. Ayaw nilang i-file yun. No? Pero hindi pwede. Kailangan dalawa. So, pero the only time na madidismiss yung kaso dun sa isa, sa lalaki, is kunyari kung hindi niya alam. Pero parang hindi mo malaman na may asawa. Bihira. Oo. Nagka-pregnancy scare pa kayo. Oo nga Siguro naman kung may asawa itong asawa ng pinsan ni Marco, well, to be graphic about it, at may anak na, medyo may mga kamot na yun sa tiyan. I love you, Bibet. I mean, sa totoo lang, turo sa akin yan ng mother-in-law ko, si Arlita. Hahanapin mo? Sabi ng mother-in-law ko, huwag kang malungkot na ikaw ay tumatanda na. Dahil pag ikaw nagkakaedad na, nakakalusot ka magsabi ng mga salita na hindi masabi ng mas bata sa'yo. That's so true. So I'm taking advantage of it, okay? That's true. So, lalo na ngayon. hindi mailulusot nung Lalaki na. Hindi ko alam na may asawa siya. Kasi may pregnancy scare Kaya nga So bakit ka takot? Oo. Kung may pregnancy scare, ibig sabihin, alam mo na, kasi nasa overseas yung asawa Paano naman mabubuntis yun kung nasa ibang bansa yung asawa? Kaya yan, that's sapat. Sapat na yan, yun yung tanong mo. Sapat. Pwede. Kaya paano siya magkakaso na andun siya sa malayo? Yun ang problema doon. Yun. So, paano nga? Pwede naman siya mag-initiate ng complaint doon kasi may mga consuls naman. Sana may consul doon, Kasi, or gawin niya ng paraan na umuwi muna siya. Kasi ang adultery is a private crime. 'Di ba? So, the one who is supposed to complain is the spouse. So, yung agreed. Uwi muna siya. Kung hindi, punta muna siya sa consul, paggawa siya ng complaint, tapos doon siya magsiswear, tapos pag time na kailangan ng mga hearings, diba? Although may mga online hearings na ngayon So baka naman pwedeng mailusur. Actually, ang filing namin ngayon, online ang una. To follow na lang yung actual. Saka kasi, diba, attorney, when you're in the consul of your country, or consulate, it's as if you are... It's as if it was sworn here and notaryo dito. Correct. It's as if. Okay. Online, pwede na rin siguro, idulog nyo na pwedeng online. Kasi OFW ka, They will accommodate for testimonies online. Ngayon, text in question number 3. Uy, nakatatlo tayo. Congratulations sa atin. Ito ay galing sa lupain na dating kay Bistek. Si Mayor Joy pa rin ngayon. Oo, Mayor Joy. Dati ang sinundan niya si Mayor Bistek, si Herbert Bautista. Pero graduate na siya. Malapit na. Sino kaya may alam mo kung sino nagpangalan kay Herbert ng Bistek? Sino? Ako. Ay, ang galing. Bakit? Meron kami show nun Vic Soto, Dina Bonnevie, Chichay, Paricel Soriano, William Martinez, at saka si Herbert. Si Herbert, negosyanteng bata, na Bisayang in-check. Wala pang political correctness. Ayun na nga, kaya nga Nilagay ko sa script ko, Bistek. Naging Bistek siya. Hanggang ngayon gamit niya, Bistek. Bagay naman sa kanya. Ang galing mo talaga. Oo nga. Anyway, ito ang question ni Maria. Attorney, anak po ako sa labas ng tatay ko na pumanaw na. Isa siyang retired doctor, 78 years old. Hindi po ako nakaapelido sa kanya at hindi rin ako naiparehistro bilang anak niya. May chance po ba akong makuha ang government benefits niya? Ang sagot dyan, yes. Although ang una mong hurdle, Maria, is to prove that you are an illegitimate child. Kasi hindi siya nakaapelido at hindi rehistrado. Hindi naman imposible. If there are other pieces of evidence na ikaw ay anak, may picture ba? Meron bang others who can say that, di ba, inaamin na ikaw ang anak? Oo, di ba? Or yung nag-attend ba ng mga birthdays mo? Ganyan, binyag mo, siya ba yung may karga sa'yo nung ikaw yung pininyagan? Pwede yun. Parang extant proof. Yes, pwede yun. Kasi, although syempre the easiest is if they sign off on your birth certificate, di ba? Na they allow you to, or if they allow you to use their last name.
So, kung na-hurdle mo na yon Maria, then, yes, sa government benefits, and kunyari, let's first muna, an illegitimate child is forced heir, meaning tagapagmana. Okay, so, half of what a legitimate child will inherit, Yun sa illegitimate sa child. illegitimate child. Ngayon, as to yung mga other SSS, sa mga GSIS, oo rin. But dapat, usually below 21, di ba, yung mga beneficiary, yung mga anak. Pero not necessarily naman na pag above 21 na makakuha ng benefits. Kunyari, disabled, differently abled, yung mga PWD, pwede pa rin yun kasi they cannot earn on their own. So, hindi naman, hindi imposible. Pero yun na nga lang, ang una mong asikasuhin, is to prove that you are. When you can. At saka, basta ito lang isipin mo, Maria, hindi mo kasalanan na anak ka sa labas. Oo. Kaya nga, yung kaya it's the law itself, 'di ba? Is kind to it's kind to the children. At saka buti nga dito sa Pilipinas forced heir din ng illegitimate child. Forced, oo. Sa Amerika, kahit tunay na anak, hindi forced heir. Sa kanila, basta may will, tapos yung kahit ayaw nila ibigay, kahit isang singkong duling kahit kanino, pwede. Di ba nga may mga mayayaman sa Amerika nagpapamana sa pusa? Oo, ganun, di ba, nakakatawa. Pero dito hindi. Dito hindi. Ang forced heirs, asawa at mga anak. Ang anak, it doesn't matter whether legitimate or illegitimate. Ang nagkakaiba lang is yung partition. Oo. Pero, makakakuha pa rin kayo. Okay. Pang-apat na tanong. Talagang minamadali nila tayo para achievement dumami, talagang tayo, di ba? Ito ay galing naman sa pinanggalingan ng mga Tiongson, nila Nick Tiongson. Ay? Bulacan, Nick Tiongson. Ang father-in-law ko, Tiongson. Kaya si Carlitos at saka si Nick Tiongson. Baka kamag-anak mo to, Hindi, pasensya ka na, slightly chismosa ako. Si Carla naman siya. Attorney, kami po ng asawa ko ay ang nagpagawa ng bahay sa lupa ng biyenan ko para tirhan namin. Alam po ng pamilya at kapitbahay namin na kami ang nagpatayo. Ngayon po, gusto na ng biyenan ko na kunin at paupahan yung bahay kahit kami ang gumastos. Kami rin po ang nag-abot ng kulang sa pagkakasanla ng lupa noon. Kaya kayo napayagan. May laban po ba kami para mabawi man lang yung ginastos namin sa bahay? Of course. Yes. Meron kayong laban. Anong kailangan nila para makalaban? Unang-una, they are builders in good faith. Yun ang tawag sa kanila, 'di ba? Kasi una, pinayagan kayo ng may-ari na magtayo doon. In fact, ano pa nga kayo, meron kayong equity. Yeah. May equity kayo diyan dahil apparently nakasanla yung lupa at kaya siguro kayo pinayagan para tulungan siyang bayaran. Yung tapos ngayon na fully paid na biglang siyang may gusto. Hindi naman pwede yun. Ngayon, the thing is, siya yung may-ari ng lupa, wala kayong magagawa, inaamin nyo rin naman. Ang nyo is, kung gusto talaga niya, if you're a builder in good faith, meaning, hindi nyo naman parang, hindi nyo inaangkin. Alam nyo naman, at pinayagan kayo, ang binan mo, either can offer to sell you their property, can offer to buy your property, or kung ayaw niya, you can force her to pay you the amount that you that na yung pinagpatayuan nyo nung bahay. Absent that, hindi niya pwedeng basta kunin yung possession ng bahay. Scenario. Halimbawang kinuha nga muna ng biyenan. And let's say na yung biyenan ang edad tigokable. Hintayin nyo na lang para mamana nyo. Pero kung halimbawa pang kinuha niya tapos may nangyari sa biyenan, dahil nasa kanya ang bahay, pwede ba niyang ipamana sa ibang anak? Okay, magandang tanong yan Kasi ang mana, okay, di ba, kakasabi lang kanina, forced heir. So, depende. Kasi kung ilan ba kayong magkakapatid, di ba? Ngayon, kung tigokable na nga, gusto ko yung word na yung tigokable. So, pag tigokable na nga yan, ibig sabihin, malapit ng mamatay,
Oo nga, morbid natin dito. Wala pa namang, para pa namang Holy Week. Ay, hindi, ano pa yun? All Souls. Depende kasi, okay, ang mana is not actually thought of in terms of actual property. Ang mana is thought of in money terms. In money terms. So, kunyari, kung sa lahat ng ari-arian ay i-value nyo yan. Tapos, ang tigo one share is based on value. Based on value. So, kunyari, yan. Kung ako kayo, pag ganyan, kung only child ng asawa mo, di wala kang problema. Hayaan mo na muna siguro si mother-in-law kung malapit na rin naman, kung tigo-kabol, napaka-morbid natin. Kaya nga ginawa ko ng tigo-kabol eh. Sabi ko, mamatay. Tigo-kabol. Parang for good family relations, di ba? Sige, kung meron naman kayong mga trabaho, eventually, mamamana nyo rin naman yan. Tsaka, because, we're Filipinos, baka you can use your convincing powers na, inay, may edad na po kayo, hayaan yung magsama na tayo sa bahay at nang may nag-aasikaso sa inyo, nagpapaalala sa inyo na bumili ng gamot. Kahit naman naggagawa ako ng mga salitang tigo-kabol, mabait ako. So yun. Diba? Tama yun. Kasi family, after all, is still family. Yeah. O nga kaysa naman, huwag pansinin yung mga tigo-kabol. Ibig sabihin namin, masubuti na masaya kayo lahat until the end. Diba? Dahil kayo na naman ang magsasama at magdadamayan. Diba? At eto na naman, mga kaibigan. Uy, pero achievement, congratulations to us. Nakailan tanong tayo? Nakalima. Uy! Diba? Wow! Okay. Sipin mo, kung ganun ang sex life mo, nakalima. Wow! Anyway, sa mga... Sana all. Diba? Sa mga nag-text po at nag-comment sa aming Facebook page, abangan ninyo ang susunod nating episode. Baka ang mga tanong nyo na ang ating mapag-usapan. Okay. Salamat po sa mga nanood sa amin sa YouTube, Facebook Live, at sa Signal 101. Diba? So, abangan nyo ulit kami sa susunod na episode para masagot namin ang inyong mga katanungan legal at usaping batas. Minsan nasagot namin, hindi nga legal, mga tigo-kabol, diba? Sex life naman. Hello? Ako po ang inyong lingkod, kahalili ng Mare ng Bayan, Bibeth Ortesa, sausawera ng bayan, hindi sausawan. Oo nga, Silver Swan. At ako ang inyong abogado de Campanilla, Attorney PG. Diba? Hanggang sa muli. Thank you. Next time.